Dahil ngayon ay Pride Month, no? Meron tayong kakausapin tungkol sa drag race dito sa Pilipinas, yung Drag Race Philippines Season 2. Ito yung drag queen na ayun, ang winner, no, ng Drag Race Philippines Season 2 winner. Si MX, tama ba? MX? MX. Captivating Kat, ang drag queen na kakausapin natin ngayong umaga. Good morning. Mix. Good morning! Ayun. Okay, happy Pride Month muna sa'yo, ha? Happy Pride, everyone! Ayun. Okay. So, una-una, congratulations, syempre, no, sa pagiging winner. Pero gusto nating malaman, kailan ka nagsimula, ma'am, no, na maging drag race at gaano katagal niyo na po ginagawa ito? Nag-start ako mag-drag actually year 1999 pa. So ganun na ako katagal na nagda-drag. So that's 25 years na. So I've been doing drag more than half of my life. Kaya buhay ko na siya actually. And naging bread and butter ko na rin siya talaga. Okay. So paano 'yon? Paano ka nagsimula as yun sa drag race? Ano po? Sorry? Papaano, saan nanggaling, no? Ano yung dahilan? Bakit mo sinimula, no? Bakit ka nagsimula bilang isang drag race? Nag-start ako kasi kinontak lang ako nung friend ko rin na nagtatrabaho before, and then doon na-involve na ako sa pagda-drag hanggang sa nagustuhan ko siya kasi at the same time na yun yung naging passion ko, and then at the same time is kumikita rin ako. So, nakakatulong na ako sa family ko. Kaya, ayun, pinurso ko na rin siya. Alam mo, marami kasi na hindi masyado pang pamilyar, hindi pa masyadong familiar kung ano yung drag race na yan o yung drag na yan, paano mo ba ipapaliwanag ito dun sa mga nakikinig sa atin at nanonood? Ang drag kasi is an art form. So, dito mo mapapakita or ma-express yung gusto mo na gawin, especially sa sarili mo. Kasi ito yung way para rin ma-express mo kung ano yung gusto mong mangyari. And also, drag is a protest. Ito yung magandang platform para ma-showcase mo yung talent mo, and also masabi mo yung advocacy mo sa buhay, and also maipaglaban mo yung gusto mong ipaglaban, especially the rights of the LGBTQIA+ community. Ayun. So, dapat, pagka nag-drag race ka, dapat kasama ka doon sa LGBTQ. Hindi naman. Drag is for everyone. Okay. Kahit straight people, pwedeng mag-drag. As long as gusto mo siyang gawin. Ayun. As long as nasa puso mo siya. Hindi ka kasi pwedeng mag-drag basta lang baka nainggit ka, mag-drag ka. Hindi siya ganun. Hindi rin siya ganun kadali rin na gawin. Kailangan talaga passion mo siya. And kailangan talaga bukal siya sa puso mo, yung pagdadrag. Okay. So ano yung mga naging ano yung mga ginawa mo para ikaw ay maging winner dito sa Drag Race Philippines? Ayun, talagang siguro na rin, sa experience na rin, malaking part din ng pagkapanalo ko, yung experience ko sa pagdadrag. Kasi natutunan ko lahat kung ano yung mga challenges namin sa Drag Race Philippines. So natutunan ko siya in my years in drag. So nagawa ko siya sa competition ng Drag Race Philippines, and then siguro pag gusto mong makuha yung isang bagay, lalo na yung mga pangarap mo, kasi ito yung ultimate dream ng mga drag queen, yung maging part ka ng Drag Race, and especially makuha mo yung crown as a Drag Race Philippines winner. Ayun. So, marami talaga ang gusto na manalo dito sa Drag Race Philippines na ito. Pero, yes! Kasi parang ito yung validation ng pagiging drag queen mo. Ito yung parang highest level ng pagiging drag queen mo, yung Drag Race Philippines. Pero kasi, syempre,
alam natin na bukod doon sa gusto natin, no, na manalo, sabi mo nga kanina, isa din ito yung pagpe-perform, no, ay isang passion para sa'yo, para din sa pagpapalaganap ng mga advocacy, no, ng LGBTQ 1A plus 1 ganon ano community. So ano ba yung nasa isip mo na mga advocacy mo na gusto mong iparating dun sa mga katulad mo na nandyan sa komunidad na yan? Actually, isa sa mga advocacy ko is sa drag community is yung uplift yung community, especially yung mga nagsisimula pa lang na drag queens, mga aspiring drag queens. Gusto ko silang tulungan along the way para ma-reach din yung goals nila to the future. And also, isa rin sa mga advocacy ko is yung trans community. Okay. Kasi yung especially the life of LGBTQIA plus ngayon is we're not yet fully accepted. We're just being tolerated. Pero hindi kasi nila alam kung ano yung tunay na pinaglalaban namin. Akala kasi nila we're asking for special rights, but we're just asking for equal rights. Oh. So, sa tingin mo, ano pa yung kakulangan doon sa ano na yon, doon sa mga sinasabi mo na hindi kayo accepted pero tolerated lang kayo, meron pang mga ibang pinaglalaban na karapatan. So, ano pa ba yung mga karapatan na yan na gusto ninyong ipaglaban? Sa tingin mo? Para kasi sa akin, yung equal rights lang talaga. Kung ano yung mga karapatan na natatamasa ng mga kagaya niyo po, ng mga lalaki, babae, especially mga LGBTQIA+ couples, kasi napakahirap po, lalo na kung yung partner namin na ospital, wala kaming karapatan kung ano yung desisyon na para pagdesisyonan kung ano yung dapat na gawin sa kanya. Especially kasi unlike po sa mga straight couples na kung sino yung partner niya, siya'y magdi-decide. Pero pag kami po, pag LGBTQIA+, wala po kaming karapatan na mag-decide. Kailangan po is kamag-anak pa nung partner namin ang makapag-decide para dun sa kanya. What if kung yung kamag-anak is malayo, ganyan, and it's emergency? So, yun po yung isa sa mga struggle ng LGBTQIA+ couples. Kaya sobrang laki rin nung isa rin to sa mga itinutulong na advocacy namin, especially yung tinayo ni Mayor Joy Belmonte na Right to Care Card. Napakalaking tulong po ito sa LGBTQIA+ couples, and sana ma-implement din to sa buong Pilipinas. And nabalitaan ko kahapon na even San Juan is nag-implement na rin ng Right to Care Card. Okay. So, at least meron na isa, yung San Juan. Yeah, diba? So, ano na yun, magandang progress na yun for us. Kasi kahit papano, may mga cities na nag-implement ng ganitong klaseng ordinance. Ayun, okay. So, isa to dun sa mga isinusulong mo na advocacy. Yeah. Okay. So, yun yung mga hindi rin maintindihan talaga ng maraming tao na akala nila is kung ano yung natatamasa nila, yun din yung sa amin. Hindi po, malayo po talaga. Pero, ayun lang, kailangan lang din talaga namin ng understanding and malawak na pag-unawa talaga. May mga iba pa bang challenges sa mga hamon bukod dun sa sinasabi mo tungkol sa mga LGBTQI maraming challenges, couples? especially the discrimination. Yan yung number one, discrimination sa community na pag sinabing gay, pag sinabing bakla, ganyan. Maraming diskriminasyon sa lipunan, sa kapaligiran na naakala ng iba is parang na-normalize na lang ng lipunan, na akala ng iba is okay lang para sa amin. Pero kasi napakahirap na mamuhay na parang hindi kami normal na tao, parang ibang tao kami na hindi matanggap ng mga ng lipunan. So parang yun yung isa sa mga struggle namin in daily life. Okay. So,
Pero at least, kung titignan naman natin dun sa positive side, at least, kasi sa ibang bansa, talagang never, di ba? Hindi na-accept. Yeah, di ba? Yung mga yeah. LGBTQ. Pero kasi meron din mas sa ibang bansa na mas progressive, na like yung same-sex marriage or civil union, accepted siya. So, dito talaga napakahirap kasi it's a Catholic country, it's a Christian country. So, hindi naman po kasi pag sinabing same-sex marriage, yung kasal na lang po yung hinahabol namin. So, hindi po talaga, yun yung masabol. Masabol po namin is yung equal rights po talaga. Okay. Sige, so, baka naman, may mga nakikinig din sa atin ngayon tungkol dyan sa iyong mga advokasya at yung iyong mga hinaing, di ba? Na mga organization. Hinaing. Mga hinaing, di ba? O, sige, tanungin na lang natin, Ma'am, Miss Captivating Katkat, ano yung mga magagandang oportunidad na nangyari after mong nanalo dito sa Drag Race Philippines? Ano po? Anong nang? Ano po yung mga magagandang nangyari at mga magagandang oportunidad? Ayun, yeah. Oo, na dumating. Maraming opportunity ang nagbukas, marami kang nakilalang tao, mas naging malawak na yung reach mo, especially in social media. So, kung ano man yung mga boses na gusto mo iparating is mas malawak na po yung magiging reach. Yun yung pinaka-importante ngayon. And of course, mas tumaas na po yung talent fee. Yun ang importante. Yun ang importante, syempre. Ito bataas ang mga talent fee. Pero ngayon, Miss Captivating Katkat, kumusta? May mga upcoming drag race activities ba? Yes, marami tayong upcoming shows po. Yes, maraming salamat po. Gagamitin ko na po ito as an opportunity para makapag-promote. Wait lang po. Kunin ko lang po kasi hindi ko lang po sa ulo. Sa June 20 po, nandyan po ako sa SM North EDSA, sa Skydome po yan. Sa June 20 rin po sa Rampa Drag Club. And June 21 sa Trinoma Activity Center for QueerCon naman po yan. And on June 28, magkita-kita po tayo sa Quezon City Pride. And June 28 din po, Obar Pride. And on June 29, dyan po yan sa Husik, Makati. And sa mga upcoming shows ko po, just follow po my social media accounts at Captivating Katkat on Instagram, TikTok, and X, and Facebook. Ayun. Maraming salamat po. Okay. Pero ngayong Pride Month, may mga iba pang mga activities na kasali ka, Miss Captivating Katkat? Yeah. Ayun nga po, yung mga in-announce ko po activities. So, yun po lahat wala na yung bukod doon. Especially po sa QC Pride, yan po yung pinakamalaking Pride event po ngayong June. Magkita-kita po tayo. Sa UP po yan. Okay. So, ano inaasahan naman natin dun sa event na yan? Dyan po, marami kayong makikitang mga guests and of course, yung mga pinaglalaban nga po ng LGBTQIA+. And dyan din po ang ating ang buting Mayor Joy Belmonte for sure. So, ayan po, abangan po natin lahat yan. And makisama po tayong lahat doon kasi ito yung pagsasama ng lahat ng LGBTQIA+ community para marinig po tayo ang mga boses po natin. Okay. Sige, so maraming salamat, Ma'am Captivating Maraming salamat Katkat. po. Thank you so much po. Okay, ayan. Si Miss Captivating Katkat, drag queen at Drag Race Philippines Season 2 winner. Ayan.